Tay, kailangan ko ng pera. Ibenta na lang natin itong kubo at maliit na lupa nyo. Saan naman ako titira? Eh di dun sa kuweba, total sanay ka naman dun, di ba? Anak, matanda na ako, mahirapan na ako dun. Eh kailangan ko nga ng pera, tay. Napakawalang kwenta mo naman na magulang. Oo, sige anak, papaya na lang ako. Yun naman pala eh. Sige, maghahanap na ako ng buyer. Binintangan ng anak ang lupa at bahay ng kanyang tatay kahit labag sa kalooban ng tatay niya. Walang nagawa ang matandang lalaki kundi umalis na lamang sa sarili niyang bahay. Napilitan siyang pumayag na ibenta ito ng kanyang anak dahil kinakailangan nila ng pera. Wala rin naman siyang maibigay na halaga, kaya tinanggap na lang niya ang desisyon na ibenta ang kanilang bahay at lupa, ang huling natitirang pag-aari niya. Dahil sa labis niyang pagmamahal sa kanyang anak, pinili niyang isakripisyo ang lahat. Kung ano ang nais nito, ibinibigay niya, kahit pa ang kapalit ay ang sarili niyang tahanan. Ngayon, wala na siyang ibang mapupuntahan. Bitbit ang kakaunting gamit, tahimik siyang naglakad palayo. Ang kanyang pupuntahan ay isang kuweba, doon na lamang muna siya titira. Sa kabila ng lungkot at pangungulila, pinanghahawakan niya ang pagmamahal niya bilang isang ama, handang magparaya at magsakripisyo, kahit kapalit pa nito ang kanyang sariling kapakanan. Ito na babe ang pera. Pinilit ko pa nga si tatay para lang pumayag na ibenta ang lupa niya. Yan, pwede na yan. Asikasuhin ko kaagad ang mga papeles ko para makaalis agad ako papuntang Dubai. Basta wag mo akong kalimutan kapag nasa Dubai ka na. Kaya ibinenta ng anak ang kanilang bahay at lupa ay dahil ang lalaking kinakasama niya ay mag-abroad umano. Kailangan daw ng pera para sa pagproseso ng mga papeles at pagpunta sa Dubai. Nangako ang lalaki na kapag nakarating na siya roon, agad siyang magpapadala ng pera para sa kanilang kinabukasan. Ngunit ang hindi alam ng babae, niloloko lamang pala siya. May sarili ng pamilya ang lalaki, at ang kanyang tunay na kinakasama ay buntis pa. Kaya desperado itong makakuha ng pera. Ang halagang akala ng babae ay gagamitin para sa pag-abroad, ay ilalaan pala ng lalaki para sa tunay nitong pamilya. Hindi niya alam na hindi naman talaga ito aalis ng bansa, at hindi rin totoo na sila lang dalawa, isa lamang siyang panlilinlang. Ngayon, tila bumabalik sa kanya ang lahat ng kanyang naging desisyon. Marahil ito na ang kapalit ng ginawa niya sa kanyang ama, ang pagpayag na ibenta ang tanging tahanan nito. Samantala, ang matandang lalaki ay nag-isa ngayon sa kuweba. Tahimik, malamig at malayo sa lahat. Hindi man niya ipinapakita, ramdam niya ang sakit ng pagkawala, hindi lang ng bahay, kundi pati ng samahan nila ng kanyang anak. Sa kabila nito, nananatili pa rin ang kanyang pagmamahal. Umaasa siyang balang araw, magigising ang kanyang anak sa katotohanan at babalik sa kanya. Ang tanong ngayon, hanggang kailan niya kakayaning maghintay? At kailan matututo ang anak mula sa kanyang pagkakamali? Isang malamig na umaga, nagising ang matandang lalaki sa loob ng kanyang tahimik at madilim na kuweba. Sanay na siya sa ganoong buhay, simple, salat, at mag-isa. Ngunit sa araw na yon, may kakaiba siyang napansin. Sa isang sulok ng kuweba, may nakapwesto na tila bagong bagay, isang lumang bowl na hindi niya maalalang naroon noong mga nakaraang araw. Lumapit siya rito, may halong kaba at pagtataka. Dahan-dahan niya itong binuksan. At doon bumungad sa kanya ang liwanag ng kayamanan. Punong-puno ito ng ginto, mga gold bars na kumikislap kahit sa mahinang liwanag ng kuweba. Napaupo siya, nanginginig ang mga kamay. Hindi ito totoo, bulong niya sa sarili. Ngunit totoo nga. Sa dami ng gintong iyon, alam niyang sapat iyon para baguhin ang kanyang buhay. Para wakasan ang kanyang kahirapan. Para mabawi ang lahat ng nawala sa kanya. Ngunit higit sa lahat, siya lang ang nakakaalam. Samantala, sa kabilang dako, ang kanyang anak na babae ay hindi mapakali. Ilang araw na niyang sinusubukang kontakin ang kanyang kinakasama, ngunit wala ng sagot. Walang tawag. Walang mensahe. Parang bigla na lang itong naglaho. Unti-unting kinakain siya ng kaba. Hanggang sa bumigat ang katotohanan. Yung perang ibinigay niya, yung perang dapat sanay para sa pangarap nilang makapag-abroad, ay hindi pala ginamit doon. Naloko siya. Ang lalaking pinagkatiwalaan niya may iba palang babae. At ang perang iyon, na galing pa sa pinagbentahan ng bahay at lupa ng kanyang ama, ay tuluyan nang nawala. Wala na siyang babalikan. Wala na ring kasiguraduhan ang bukas. Dalawang mundo, isang kapalaran.
Habang ang matandang lalaki ay nakatitig sa bowl ng ginto, punong-puno ng pag-asa. Ang kanyang anak naman ay nalulunod sa pangamba at pagsisisi. Hindi nila alam. Ang sagot sa problema ng isa ay maaaring maging simulan. Bakit hindi na siya nagpaparamdam na saan na siya, hindi na siya nag-text or kahit chat lang? Anak, Bakit ka nandito, Tay? Anong kailangan mo? Wala akong pera!